ito binulugar na, binuking ni Senator Amy Marcos para mahihiya naman ng mga ito at huwag na sanang ituloy. Exactly. Diba? Kaya At, mga kababayan, pasalamatan din natin si Senator Amy. Correct. Kasi yun nga, si Senator Amy lang makakasabi na ikaw, BBM, bangag ka, nagkukokaine ka since 12 years old. At nung ako'y simugunda at sinawag ko siyang bangag, at cocaine addict siya, ay bakit daw hindi nila ako ihabla ng libel ni BBM? Sabi ko, di unahin mo, habla ang kapatid mo. Yeah. Hindi naman ako nagsabi. Kino-quote ko lang naman si Amy Marcos kasi kung hindi po naman totoong bangag yan, BBM president nyo, eh bakit ganito ang sitwasyon ng Pilipinas? Dahil yung kanya mga desisyon ay wala dito, wala doon. Tingnan mo naman to. Awayan mo si Premier ng China. Tapos gagapang ka doon para kumustahin mo na naman siya kasi baka magalit siya. O ngayon, bibili ka naman ng fuel sa China. Ikaw talaga, BBM. Ang hirap talaga pag ang commander-in-chief mo ganito. Mga kabayan, sinasabi ko sa inyo. Sinasabi niyo si BP Sara, hindi niya kaya yung ganyan. Kaya mo hindi ka ng babae, lalo na pag-abogada. Hindi ba? Sabihin lang yan, si Atty. Guanzon napakalakas naman ng personalidad nito. Parang lalaki. Eh bakit? Masama po ba kung mas lalaki pa ako sa mga lalaki dyan? Na sinungaling, na magnanakaw? Yeah! Sabi ko, hindi ko sasabihin ang source ko, kako. Wala ako sasabihin ang source, kako. Basta, kako, yan, nangyari yan, kako. Ganon. And I said nga, 10 kami doon, no, na nag-uusap-usap. No? Apparently, itong, based on, ngayon ko rin lang, kahagabi ko rin lang, o kahapon ko rin lang nakita yung video na pinresent ni Sen. Amy sa Senado, parang meron siyang ibang sources. No? Hindi lang ako kasi may mga dinagdag na siya. Nagulat ako dun sa sinabi niyang 50 years old itataas ang voting, ang qualification for president and vice president to 50 years old. So, nagtaka ako. Ayoko naman tanungin siya tungkol doon. Bakit 50 years old? Baka meron siyang information na ganon. So, nag-Google ngayon ako nung 1973 Constitution nung tatay niya. Nakita ko doon, nung palang 1973 Constitution, there was a provision that the age qualification of a candidate for president is 50 years old on the day of the filing of candidacy. Hindi on the day of elections. Kasi I remember then, si Ninoy Aquino, nanalo sa Senado, pero he would not be, he was short from, kasi birthday niya November 27 Day of the election. Oo, ang election, first Monday of November. So nung binoto siya ng tao, hindi pa siya 35. 35 siya, November 27 pa. Pero nanalo siya sa Supreme Court. And so he was allowed to be proclaimed as senator. So, kitang-kita mo, si Presidente Marcos, talagang parang sinisiguro niya na kung magkaroon man ng eleksyon sa 1973 na hindi na siya pwedeng tumakbo, hindi magpo-qualify si Ninoy. Oo, correct. So baka ako doon nakuha ni Amy yung 50 years old. I don't know. Pero I also talked to some congressmen, hindi ko na babanggitin kung sino, na kinonfirm nila na meron ngang mga ganong alingas-ngas sa Kongreso na term extension na lang ng 3 years, ganon. So, yun ang nangyari dyan. Mabuti naman at kagabi o kahapon, inamin na nila. Oo, inamin na pala. Kung pati yung kung saan nag-meeting, hindi sa East Ocean, kundi sa Soler. At kung ano yung pinag-usapan, exactly as they themselves said. At saka, Chair Lito, naniniwala kasi yung mga tao because the distrust rating of BBM is very low. And his trust approval rating is also down under. Naniniwala sila na capable ito si BBM Gang na para walang eleksyon dahil wala naman siyang kandidato na pwedeng manalo. Na
siguruhin nila na mapalitan ng konstitusyon para wala ng eleksyon. Pero ito po talaga ang ibig sabihin dyan, talaga napakawalang hiya po talaga ng mga taong ito. Pag ginawa nyo yan, talagang mga walang hiya kayong kakapal nyo. Mahiya kayo sa mga tao na umaasa na magkaroon na ng reforma at dito sa bansa natin through another election. Buti nga hindi revolusyon election. Tapos ngayon, ang senaryo gusto nyo para walang eleksyon. Sinasabi ko, ito ang paniwala ko kaya naniniwala ang mga tao. Pero sa kakapalan ng mukha nyo, gusto nyo pa, kayo mag-i-extend kayo ng term ninyo at si Bongbong mag-i-extend din ng term. Usually, pag nag-amendment ka sa term, hindi yan nag-a-apply sa incumbent. O, sino magdebate sa akin na may president kayo na pag nagpalit ng term nag-a-apply sa incumbent? Kaya yun napakakapal ng mga mukha nyo. Kung itutuloy nyo yan, talagang protesta ng tao ang aabutin nyo dyan araw-araw. Kaya naman naging controversial itong mga sinabi ni Mr. Lito Banayo Dahil naniniwala ang tao na capable kayo na gawin yan sa taong bayan. Commissioner. Kaya, hindi yan haka-haka dahil inamin na nila, di ba? Inamin na nila Commissioner na Bing, pinag-usapan. Commissioner Bing, ako, since ang sinabi, term extension lang ng senador at ng congressman, hindi ko sinama yung presidente. Ngayon, tumawag uli sa akin si Senator Amy dahil sinabi niya na nagpe-prepare siya ng video presentation. Humingi siya ng permiso, pwede bang gamitin ko yung excerpts nung iyong interviews? Sabi ko, of course, public knowledge naman yan, kako. Tapos tinanong ko siya. This was about 5 days before Monday. Last week, mga Thursday ata yun or Wednesday, sabi niya magpi-privilege siya. Tinanong ko siya, sabi ko, bakit po sinabing pati presidente term extension? Wala naman ako sinabing ganon. Ang sagot niya, ikaw naman Lito. Sabi niya, ikaw naman Lito. Para ka naman bagito dito. Sabi niya, meron ba naman mag-extend ng amiendahan din na yung constitution. I-extend yung senador, i-extend yung congressman. Maniniwala ka ba hindi pa nila isasali yung presidente? Correct, So yun yung dahilan kung bakit siguro sinabi niya yung presidente rin. At ang kanyang privilege speech ay pina-strike out from the record ni Risa Ontiveros. At saka ako, nagtataka lang ako na how aggressive they are, no? Kasi nung nagsasalita, yung presentation naman ni Senator Amy, hindi naman niya sinabing lahat. Actually, sinabi niya nga kung sino yung nag-meeting. Hindi niya sinabi na si Senator Mig Zubiri, hindi niya sinabi si Risa Hontiveros, hindi niya, basta sila Kiko, wala siyang binanggit na pangalan nila. But rather, si Senator Soto lang, at saka yun nga, si Speaker Bogie D, no? And iba pa. Doon ako na talagang, to nangyari? Parang lahat sila nag-react ng todo-todo. Siyempre defensive na sila. Oo, Kasi yun dyan ngayon sa Senado, ang tingin ko dyan, the line has been clearly drawn. Wag na kayo mapa-ekis-ekis pa kung sa mga sword speaks pa. Wala nang itsosan. Sa totoo lang, it's a war. You have declared war on each other. Hindi, tsaka Mama Bing, nakakaano kasi yung sitwasyon na tama yun, normal na nagkakaroon ng palitan, di po ba, Chair Alito? Ang nagiging nakakagulat lang is how they reacted nung bigla silang Personal, napalitan. no? Super personal. At araw-araw talaga meron silang sinasabi to the point na sinabi nila na bumaba ang credibility at integridad ng Senado dahil napalitan. Kaya alam mo, doon ako sobrang disappointed. Kasi sa totoo lang, ang pinaka nagpababayan, for me, akin to, is dahil hindi nila tinatapos ng maayos or iniimbestigahan ng maayos ang flood control scam projects. Kaya Iniiwasan. doon nasira si Ping Lacson Yes. Sa akin lang doon nasira na nagduda ng mga tao na nag-compromise si Senator Ping Lacson.
At yan ay isang kababalaghan kung sa Tagalog pa. Ha? Actually, Mama Bing, even if you see my post ng bagong upo niya, tapos diba, siya nag-start 67 congressman Ito, na ano to kasabwat. Fan ito ni Ping Yes. Lacson si Cathy Binag eh. Oo, so nung nag-uumpisa yung Ping pinost ko Lacson pa. for president. Yung ano pa talaga, yung nag-post pa ako na, oh, this is so exciting. Sigurado ako na talagang paglalaban ni Senator Ping. Kaya nagkaganito, ako na ngayon yung number 1, isa sa matitinding ano niya, critic. Oo. Kritiko. Dahil nasasaktan din ako. Dahil yung naniwala ako na maninindigan siya para sa bayan. Ngayon na ano siya, hindi ko maintindihan. Baka dahil kasi retiring na siya, Cathy. Sinabi niya na magre-retire na ako. Pero- Sabi niya. Kaya siguro, alam mo, yung behavior ng tao, nagpapalit talaga yan. Pati siguro yung kanyang mga principles. Pag medyo they get older, I have a joke actually. Why daw these men are now a lot of, I'm not saying all a lot of old men are sexual harassers. Yan. Kasi nga, when they are older, they lose it. They lose it. Yan. Joke lang yan, okay, magagalit sa akin. 52% ng mga fans ko, mga lalaki. Mother, eto pa. Pero when you try to think about it po, Chairman Lito Banayo, no? Katulad na sinasabi nyo, yung pag na-analytica din ninyo, yung katulad na sinabi nyo na hindi kayo binigyan ng senyales ni Senator Ping Lacson na pigilan or wag sabihin, wag nyong ilabas to. Na confidential. Oo. So, alam mo, when you try to think about it, way din niya na nagbibigay din siya ng senyales sa taong bayan na may possibility na may ganito, whether magiging totoo o hindi, malay nyo, ayaw din niya talaga. Plan B ng Yes. BBM Gang ang amendahan ang konstitusyon. Yan, opinion ko yan ha. Amendahan ang konstitusyon para ma-extend ang term ng mga congressman at mga senator, kuning-kuning lang. Pero ang totoo, ang gustong extension, BBM ang i-extend. Maawa naman kayo sa Pilipino. Patay na sa gutom ng mga tao. I-extend nyo pa si BBM. Pabira naman kayo. At saka, hindi na kaya ni BBM yan. Tingnan nyo naman si BBM, oh. Gusto na nga mag-private person yan. So, payat-payat na, oh. Awa naman kayo kay BBM. Pahingayin nyo na yan. At sa 2028, ito ang magaling na opinion lang, Chairman Lito Banayo, ha. Palagay mo, sino ang best candidate na ni BBM? Kandidato ni BBM? Possible. Hindi, sa'yo lang. Kung ikaw ang nag-advise ka sa kay BBM, sino kaya ang magandang pangalan na i-advise mo sa kanya na posibleng kandidato for president at makasakaling manalo? O kaya dalawa? Alam mo, lagi kong tinitingnan yung mga early surveys. Kasi this early, meron na mga surveys no, Yeah. na tinatanong kung sinong nakukursunadahan mong kandidatong presidente. And doon sa mga kabinete o cabinet members ni BBM, wala ka nakikitang umaangat beyond single digit. Yeah. No? Kahit Oh. si John Vic? Si John Vic, I think the last survey ng WR numero and ng Pulse Asia was 3%. Pambira No? naman, di umubra yung abs ni John Vic. Pareho sila ni Risa Ontiveros Si sa Crashy. 3%. Ha? Pareho sila ni Risa na 3%. Si Risa, Oo. ay, bagong virus ngayon No? dito mag-ingat ka. Nakamask kami dito. Honta ba? Okay, 3% din si John Vic, 3% din si Ontiveros. Oo. So, Hindi umaangat. hindi Pero sabi umaangat. ni Risa Ontiveros, there should be only one candidate of the opposition. She considers herself the opposition And she has to be the one. Well- Hindi ako, Senator. I am the one. I am the one. Yan. Sinabi ko na sa Facebook ko, hindi pwedeng si Risa Ontiveros magpanggap na hindi siya BBM gang. Kasi yung kapatid niya, and she has to correct me if I'm wrong, I will admit it and apologize, pina-appoint niya kay BBM ng mataas ang sweldo. Senator Ontiveros, sagutin mo ako. Hindi ba totoo? Pina-appoint mo na kapatid mo na kay BBM ang mataas na government position? Paano ka ngayon magsabi na ikaw oposisyon? Exactly. Sino ba talaga ang oposisyon? Hindi ba? Yung dapat ang nag-uusig
at lumalaban sa BBM administration. Eh, ikaw wala eh. Tingnan mo, Bulacan. Ito, duda ako sa'yo ha. Duda talaga ako sa'yo. Yung Akbayan ha. Akbayan ako, hindi ako political analyst ha. Economics ang undergraduate ko sa UP eh. Pero I like numbers ha. Hindi ako political analyst kagaya ng iba dyan na dahil wala ng trabaho, kagaya ni Lamas, political analyst na rin sila. Hoy, baka walang trabaho. Huwag kayo mag-analyst ha? Kaya kayo. Pwede kayong umalis. Eto. Bakit? Di ba ang last election, nanalo Akbayan? Ako, 3 seats ha? In the one before that, 0 sila eh. Yeah. Di ba? Tataka ka. Pero nanalo si Risa Ontiveros. Kung kayong gaganyan ha, kung commissioner ako dati ha, hindi ako nagsasabi ng hindi totoo sa numero sa eleksyon ha. Bakit sa Bulacan, biglang nag-number 1 na Akbayan ng 2025 election? Sino sa Bulacan? Ang tingin ko dyan, Kati, yung Bulacan na mga congressman dyan, ay inorderan yan. Inorderan yan, tingin ko dyan, ang BBM gang na, oy, panalunin nyo yung bayan ni Risa Ontiveros dahil kasangga natin yan. Sa impeachment. Yan. Lahat yan, mga congressman dyan. Mananagot kayo sa amin. Kaya ganyan Flood kasipag. control projects dyan na ghost ha. Kaya ang baha dyan sobra-sobra sa inyo. Huwag kayong magmagaling dahil may mga Guanson dyan sa Bulacan at marami kaming mga kaibigan dyan. Kaya, ang ghost project, saan ang number 1 sa Metro Manila? I mean, in the environs? Bulacan. Dyan nag-number 1 ang Akbayan, kaya 3 seats sila. Ako naman, sabihin nyo na, kasi pro-Sara yan, kaya ganyan yan. Pro-Sara nga ako. Pero, you cannot, fake the numbers eh. This is a numbers game. Kaya 3% lang si Risa Ontiveros kasi hindi naman naniniwala sa kanya, Kati. Kapag siya ang presidente, gagana ang ekonomiya, maraming trabaho at tsutsu. Alam niyo, sosyalista, isang halintang na lang sa Ilonggo pa, isang step na lang, komunista na. Diba? Kaya huwag kayong bumoto sa sosyalista dahil sigurado, okay naman po yun, na itaas ang mga sweldo, itaas ang kung ang ekonomiya mo ay carry na yun. Correct. Hindi naman carry. Bagsak na nga, tapos itataas mo lahat, tapos ililibre mo. Anong sabi ni Risa Ontiveros? Dapat ang society, lahat-lahat, kahit hindi pa nakakapagtrabaho, ay pantay-pantay ang nakukuha. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin. Pero pakibasa nga uli ng Karl Marx. Alam nyo, sabihin nyo na si Atty. Guanson bias dahil pro-Sara. Bahala na kayo kung ano sabihin nyo. Pero hindi nyo kami malilin na kaya nanalo kayo dyan. Huwag nyo akong pilitin sabihin ang pangalan nyo, Dahil nanalo kayo dyan, senador, na dati kulelat kayo sa survey, dahil nag-deal kayo, probably, my thinking is that nag-deal kayo kay BBM gang, dahil sa impeachment, kayo, boboto kayo to impeach Sara. Ayan. Yan ang problema pag nakapagkape na po. Mama B. Medyo gumagana ang brain. Hyper. Kaya balik tayo kay Mr. Pero Banayo. sugsugan ko lang, Mother, no? Kasi totoo yan. Kasi kung titingnan mo naman talaga yung nangyayari ngayon, di ba? Sila yung number 1, napaka-eager dyan sa issue kay BP Sara. But, yung flood control, yung issue nyo na 200, babalikan natin, 200 plus million na sinasabi ninyo na dinispal ko ni BP Sara, opisina ni BP Sara, napaka-eager nyong pag-usapan, pero yung flood control na yan, Sinara na nyo na. trilyon, wala kayong reaction dyan sa Senate, Risa Ontiveros. No comment Ilabas ka. nyo po ang minority report ninyo at patingnan po namin kung anong klaseng report yan. Ngayon po, wala nang bisa yan. Kasi iba na. Sino nga, Kati, ang chair ngayon ng Blue Ribbon Committee? Si Senator Pia Cayetano, Vice Chair natin. Bongga. Vice Chair si Senator Rodante Marcoleta, tsaka si Senator Jinggoy Estrada. Abogado. pareho. Abogada. Sa Marcoleta, abogado. Yung Blue Ribbon Committee, kailangan ebidensya. Sige Ante Clara, kutsa-kutsain mo pa si Senator Pia Cayetano, talagang itutuloy ko na yung hamon sa iyo. Pay-per-view. Sampalan! Slap fight! Kasi alam mo, Kati,
Si Pia Cayetano is my sorority sister in UP Delta Lambda Sigma. Ha? Hindi lang yan sorority sister. Nag-abot kami sa UP Loyan. So, ilang taon kami magkakasama niyan. So, kilala ko yan. Mahiya naman kayo, Auntie Claire. Nakukutsain niyo yan as a crybaby. Triathlete yan eh. UP College of Law yan. Triathlete pa, ikaw hindi ka nga makatapos siguro ng 10 kilometrong takbo eh. Tumatakbo yan ng 20 kilometers, sasakay na bisikleta, another 10 kilometers, at mag-iilang laps pa sa swimming pool. Yeah. Yan ang triathlete na sinasabi nyo, crybaby. Kaya sabi ko, Catherine, hindi naman pwedeng tanggapin ko to dahil sis ko yan eh. Kaya sabi ko, sige, slap fight tayo. Hindi, mali din yun, Mother. Diba? Kasi, Mali talaga yun, biro mo, binsweldoan natin siya ng 300,000. Ngukutsain niya ang senador, spokeswoman Vice President, kinukutsa, lahat kinukutsa. Bongga, di ba? Hindi lang yun, Mother. Kasi ako, para kayong di tao. Para hindi kayo tao. Para wala kayong damdamin Baka na... si Chucky siya. Hindi, kasi parang hindi ka ba pwedeng umiyak at maging emotional? Yeah. Di ba, parang sinasabi ni Chairman Lito Banayo, no? For you to Wala be ka able bang to... compassion? Oh, yun. To be able to be a good leader, compassionate, di ba? May paninindigan, at... may Competence. di ba? May, Character. Yeah. Alam mo, magandang... Natural yung ano eh, kasi Maganda. ngayon lang nangyari yung insidente yun. Yes. Natural, terrified ka, traumatized silang lahat, di ba? Lalo na yung mga babae, mga Yes. ina, pareho si Yes. Lauren at saka si pareho si Camille, si Siyempre, natural yung biglang- feeling na ano na mangyayari sa amin, di and ba? they feel so safe because they're inside their own Oo. facility na Kahit dapat na, safe ka. Kasi pag lights off eh. Nag-lights out agad eh. Hindi lang yun, Mother. Ang sabi nga po ni Senator Pia Cayetano, meron siyang 20 years na empleyado Sa labas. na nasa labas na merong 12-year-old na anak. Okay? May 12-year-old na anak na tumatakbo na hindi alam kung saan siya pupunta. Ang tanong ko naman dyan Diba? talaga, Kate, bakit bawal ba umiyak dyan? Yun na nga. Antayin nyo ako dyan, magsisenador ako. Iiyak kayo. Iiyak kayo sa akin. Oo. Huwag nyo kaming gaganyanin na mga Delta Lambda, ha? Dahil astig kami mga babae. We were bred, trained to be leaders. With competence, honor, and excellence. Kaya yung ginawa nyo kay Senator Pia Cayetano, pinipersonal ko yan. Kaya ngayon, bumalik ako. Kati, may schedule na ako ulit sa training ko. Meron na ulit? Oo, kaya nila-live natin yan sa video. Sige. Pag nagka-abs na ako ulit. Pero eto, Chairman Lito Yeah, Banayo, Kathy. yung nangyari kahapon, ano mong maiko-comment nyo? Yung biglang after mag-present ni Senator Amy, biglang nag-react yung mga, normal na may reaction, pero yung, for me kasi sobrang exaggerated yung reaction kasi hindi nga sila pinangalanan. Anong mako-comment niyo dun sa nangyari? Well, unang-una kasi, finrame kagad ni Senator Soto at ni Senator Ping. Nung una nagsalita si Sen Amy at noon nga nai-interview na ano na yung tungkol sa no election at term extension of term limits. Finrame na kagad ni Senator Ping at ni Senator Tito na hindi totoo yan, di ba? May BS pa nga, hindi ko alam kung sino sa kanila nagsabi, may BS yan, ganon, no? Kailanman hindi kami nag-usap, kaming mga minority senators tungkol dyan sa CONAS. Pero hindi naman sinabi ni Senator Amy na nag-usap-usap kayo tungkol Exactly. dito. Ang pinupunto lang niya, si Tito Soto nakipag-usap sa Speaker of the House. Exactly. That's what I also understand. Kung nakipag-usap, siyempre, hindi naman kayo basta tao. Senate President ka, Speaker ka. Pwede mo ba sabihin joke lang yung Yun. tungkol sa CONAS? That's a very serious matter. And in several occasions, the Senate was the bulwark against attempts to amend the Constitution to perpetuate some people in power. Di ba? Panahon pa niya ni FVR, nagkaroon ng People's Initiative. No? Sino ang kumontra? Di ba? Senado nag-umpisang kumontra. Pagkatapos si Cardinal Sin, si President Cory, kinontra nila, hindi natuloy. Panahon naman ni Presidente Erap, gusto niyang pa-amend ang Constitution for economic purposes daw. Kinontra din ni Cardinal Sin, ni Tita Cory at iba pa.
I was the presidential advisor on political affairs at that time, concurrently general manager of the Philippine Tourism Authority nung panahon ni ERAP. Pag ano pa kami ni ERAP na sinabi ko kay Presidente ERAP, alam mo, yung mga kabinete mo, paikutin natin sa buong Pilipinas para i-explain na economic provisions lamang. No? So we did that. And by December, the survey ng December, kasi August ini-start ni ERAP yon, December survey, we were already, dati kasi nagumpisa kami, 27% lang ang pabor despite the fact that ERAP was a very popular president. No? 27% lang ang pabor, 73% against. But by December, because nag-ano nga kami, nag-ads pa kami noon eh. Si Ronnie Puno ang in charge ng mga ads at yung mga ano. We were already doing 44% approval. So, konti na lang, di ba? Biglang January, biglang umatras si Presidente ERAP. Okay. No? Di na raw tuloy. Just like that. Tinawag kami sa Malacanang and then nag-speech siya doon. Sinabi niya hindi na tuloy yung Concord ang tawag doon. Constitutional for Reform and Development, something like that. Concord. The following day, nag-usap kami lang dalawa. Punta ako sa Malacanang, usap kami. Okay, ERAP. Sabi ko, Sir President, bakit ka naman umatras pa? Pinakita ko na sa iyo yung survey na 44% approval na tayo. Hindi kasi mahirap kalaban ng simbahan. Kontra sila, ganun-ganon. Alam mo, sinabi ko noon, and I wrote this in my draft of the book. Mr. President, kapag ang presidente nanindigan at pinaniniwalaan niya yung kanyang pinanindigan na yun, yung kanyang statement na yun, wala na yung atrasan. Exactly. Kasi kako, yung mga yan, kaaway mo yan, paantimano. Hindi pa si Cardinal Sin kako nagsabi na anybody but ERAP. So ngayon, nakita nila, kayang-kaya ka palang paatrasin. Yeah. What happened? 1 year after, he was out of the palace. Yeah, exactly. Because Cardinal Sin and the Yellows, Oo. they post him. Di ba? Oo. Ganon. Doon naman ako bilib na bilib kay Presidente Duterte. Yeah. Miski kay Mayor Duterte pa siya. Ayaw noon. niya Kasi i-impeach sila yun eh. nakita ko yan. Ay, impeach sila yun eh. Alam di mo, ba? Cathy, alam mo, ito, Cathy, personal ito. At ikaw naman, matagal ka rin sa Davao. Nung high school ako, hanggang college, at miski bago na, nagtatrabaho na ako, meron kaming farm sa Davao, sa Tugbok, Davao City. 142 hectares. Na 35 hectares of that, tinanim namin ng pomelo. Okay. Ako nag-golden pomelo sa amin yun dati. Okay. Ang sarap nun. Oo. Ngayon, nung matanda na ang mga magulang ko at lahat naman kami, isa arkitekto, isa doktor, isa dentista, wala sa amin interesado sa farm, sa bukid. Binigay ng tatay ko yan sa land reform. Yung retention namin, kasi 4 kami magkakapatid, binenta ko kay Victor, the late Victor Consunhi. Okay. Si Victor. So, they took over the, sabi ko lang kay Victor noon, doon sa kanyang vice president, yan kakong mga empleyado namin, di naman yan mga tenants kako. Kung ang plano nyo dyan, gawin ninyong fruit farm, ginawa durian, mangustin, etc. etc. Sabi ko, employee nyo yung mga nakatanggap ng certificates of, yung CLOA. Di ba yung, kasi kako, 5 hectares, 3 hectares, kako, ano kikitain yan? Rolling yung terrain, hindi naman flat eh. No? At saka rain-fed, hindi naman, yun lang pomelo farm ang irrigated. So, at ginawa naman nila Victor, no? So, at least maganda buhay naman ng mga nakatanggap ng lupa. So, kaya noon, nung naging mayor na ito si Digong, at nakita ko yung wala nang gulo sa Davao, sabi ko, sayang, bakit ba natin binenta-benta pa? Bakit ba natin binigay sa land reform yung lupa na yun? A good lawyer can always, di ba? Can always do something. We could have retained it, no? Sabi ko, sa laki ng property, pwede pag golf course. Yes. Diba? At saka kasi dati nga kinikwento rin sa akin, nung
nung nandun ako, sila rin, kahit yung ex ko na, ang buhay daw talaga sa Davao nakakatakot. Oo. Kasi pinapasok ka lang daw ng NPA, ninanakawan ka, ginagahasa kayo. Kaya si PRRD daw, tinuruan yung mga taong ipagtanggol ang sarili. May sariling mga baril, dapat matuto kayo. Kasi wala ako, parang wala siya dyan 24/7. Oo. Kaya naging maganda raw talaga ang Davao. Totoo, nakita ko yung progress ng Davao talaga nung si Digong ang naging mayor. Kanya nga nung 2015 pa, before 2016, nung nababalitaan ko na merong movement sa Davao na tumakbo siyang presidente, nag-volunteer kagad ako. Tinawagan ko si Bingbong Medialdea, no, na barkada ko yan from way back. No? Sabi ko, Bong, pagka nakikiliti na si Digong, paliparin mo ako nilipad ako ng Davao. Tsaka And mahilig that's how ka it mga started. kumanta. May piano lang kasi pag nasa stress mo sila may piano, nag-hire kang pianista doon. Oo. Yun. So, yung Digong style na yan, do you see that in VP Sara? A little bit? Yes. Alam mo, nung una ko nakita yung yung sinuntok niya yung Sheriff? sheriff na she was condemned by media in Manila. Sabi ko tama yan. Tama. Tama yan. That is tapang at malasakit. Exactly. Nagmamalasakit dun sa squatters, nagpakita ng tapang. Alam mo Exactly. dito, I was interviewed, kasama ko pa mga madre. Nag-i-insist yung isang sa TV na, tanungin ako, tama ba daw ang ginawa ni Mayor Sara Duterte na sinuntok yung sheriff? And to their surprise, sabi ko, bakit? Hindi ba pwedeng manuntok ang babaeng mayor? Kung lalaki mayor nanuntok dyan, siga pa siya eh. Pag kaming babae nanununtok, masama kami. Tama. Buti nga sinuntok niya lang eh. Nung mayor ako dala-dalawa baril ko eh. Nakita ko yung picture mo nung araw na ganun eh. Itong mga double standards, lahat itatapon nila sa babaeng kandidato. Ito, soft-spoken si BBM. Siyempre, soft-spoken ang weakling yan eh. Kaya ngayon, soft-spoken. Asan na yung necktie mo? Asan na yung aking linda? Ito ang necktie ko. Bigay ni Cathy, meron pa akong rubber ducky na yellow niyan. Hindi ko lang nadala, Ito, ang dapat necktie ni BBM. Ito ang tinatawag na lame duck tie. Yan. Alam mo, Commissioner Bing, Cathy, no? Tayong tatlo, hindi naman tayo pinanganak na mahirap. Miski na papano, may kaya. Sabihin na natin, middle class, si Bing, upper middle class pa yan, no? Oo naman. Pero, ang pinagtatakahan ko dito sa mga critics ni Inday Sara at yung mga diehard Duterte haters, they echo chamber sila lang eh. Sila yung mga nakatira lang sa gated subdivisions, no? Na safe and secure in their confines, no? Parang Parang sila lang tama. Hindi nila alam ang pulso ng ordinaryong mamamayan. No? Wala silang street smarts eh. Wala. No? Kanya nga ayoko kay Bongbong nung tumakbong presidente noong 2016 eh. No? Kaya ako kay Isko eh. Kasi si Isko may street smarts nanggaling sa pinakamahirap na Naintindihan at unti-unting umangat, no? Nag-aral, May college degree, Nag-aral, Nag-Harvard pa, na program, ha? No, kaya nga he tried to improve himself on his own, di ba? Sarili niyang sipag, sarili niyang by his Pero bootstraps. ito, lahat nandun na. Pera, kapangyarihan, ganyan. Walang tinapos. Walang tinapos na college degree. Tapos pag nagsalita pa, sabihin niya sa mga bata, lahat ng natutunan ko sa eskwela ay ginagamit ko ngayon. Ikaw, bibigyan mo kasi sinungaling, ha? Hindi ka naman nag-graduate eh. Yan ang problema sa'yo eh. Pumasok ka pa nga sa UP College of Law, first year lang, drop out ka na. Gusto talaga ni Ferdinand Marcos College of Law yun eh. Kaso, pagpasok niya pa lang sa classroom ni Professor Hidiorak, recitation agad, Mr. Marcos. Siyempre wala siyang alam, di ba? Oo. Sabi ni Hidiorak, I don't care if you're the son of God.
Yari ka. Drop out siya agad dito eh. Ilongga rin nga pala si Heidi, no? Parehong-pareho nga pala kayo nila. Correct. Kayong tatlo ni Miriam, parehong-pareho kayo. tama, yan. Feisty. Yari kayo sa amin Diba? mga Ilongga. Hindi, tsaka hindi kasi ako naniniwala na dun sa, yung mga soft-spoken. At tsaka, babalikan ko yung sinasabi mo, Mabing, na hindi pwedeng manuntok ba ang kababaihan. Parang yun ang sinabi na kapag kaming mga babae ay inaabuso, hindi na namin pwedeng ipagtanggol ang aming pagkababae. Oo. Diba? Hindi na ba, ganon. Yung prinsipyo namin, di ba Yeah. pwede kaming, we will be so, what do you call this, passionate about it, that we will express it the way most men express it. Di ba? History is replete with examples. Golda Meir of Israel, no? Oh, yes. Margaret Thatcher, the Iron Yes, Lady yes. of Britain, Yes, who brought that's true. Britain from chaos to Siya yung di ba? Maraming siya ganyan. yung, di ba, inoccupy yung Oo. Panama Canal? Oo. Yung nagkalaban niya din nung lito, ngayon? Hindi, yung Nicaragua? Falkland sa Argentina. Oo. At saka inoccupy yung Yung Panama Canal. Panama Canal, oo. ba? Sino ba yun? Mga Yung atras diktador, na eh. yung diktador kalaban na eh. ano. Naka-turn around na eh. Sabi pa ni Margaret Thatcher, fire! Kailang. sabi ng Navy, Prime Minister, they're already turning around. I don't care. Sinugod pa rin. Fire! Yari kayo. Yan ang importante na malaman ng mga tao na kaya din naman ng mga babae na mamuno. Oo, kaya po, kayang-kaya. Lalo na po, kung may pinag-aralan, abogada, dumaan naman sa pagka-mayor, yung sinasabi ni Chair Lito ng compassion, alam nyo, kaming mga nag-mayor, kahit ano po, talagang mga bangag na lang siguro ang walang compassion pag nag-mayor ka eh. Kasi napaka kaluluoy sa mga tao. totoo. Luoy talaga. Pumipila sa sa 6 years ako tanggapan mo. nag-mayor. Oo, kasi you can nagkakaroon ka ng personal Oo. na At saka lalo na interaction. pag wala namang fans yung city mo. Yes. Nung panahon Oo. namin, wala talaga. Inubos na nila eh. Diba? 86 to 92. Oo nga Saka pala, President martial law baby Cory, ka, no? oo. Kaya, ang sinasabi natin sinasabi nila na ganyan kaya kasi kulang siya sa ganito. Teka muna, umasa muna kayo ng bar exam. Bago niyo yan sabihin na si Sara Duterte ay kulang sa ganito. Nakaka-insulto na kayo, hindi man kayo nakapasa ng bar eh. Yes, saka yung parang sila lang yung matalino. Oo. Sila lang yung magaling. Meron sila talagang sariling mundo. Parang Oo. yung meron Eh, silang... yung mga nag-rally doon sa Yung Senate. holier than Yung thou mga nag-rally sa Senate. attitude. Yeah. Gusto ko lang sabihin, Tita, ang blood pressure mo. Kasi grabe na talaga. Mag-resign na kayo lahat. Yung pala, minority lang pinaparesign. Actually, Mama Bing pala, even yung mga bishops, yung mga priests, gusto ko sumulat sa sa Rome. Para? About it. Tama ba yung ginagawa ng mga pare at mga bishop na nagsasalita ka ng may Judas na mga traidor? Sino ba nasabi ni Judas? Anong pangalan nun? ba Reyes, yun? Father. Reyes, may mga obispo. So gusto ko itanong, kasi ang alam ko, dapat ang pare, siya ang nag-uumpisa ng kapayapaan at pagmamahal. Opo. Bakit ngayon ang mukhang ang kaparian at ang bishop natin na iilan dyan, sila pa ang naghihikayat ng magalit ang sambayan ng Pilipino. At na umiyak ako lagi loyal kay Senator Pia eh. Nung umiyak si Senator Cayetano sa kanyang frustration, At sa May isang bishop din nun. expression ng natakot talaga sila doon. They were terrorized. Frustration niya sa mga dati niyang friends ngayon sa minority na. May isa pang pare nagsabi ng makonsensya ka. Alam niyo, Bishop yata yun. Bishop yun. Bishop Bishop yun. pa ba? Oo. Alam niyo, Bishop, Bishop ng Cubao. alam niyo, Gusto kong Bishop, pumunta doon, promise. ako naman, freedom of speech naman po. Kung sa pulpito sabihin niyo yan, okay po kami. Walang problema. Nanay ko, devout Catholic, lola ko, devout Catholic. Ang hindi lang po ninyo alam, na hindi po kasali si Pia Cayetano sa inyong flock kasi protestante po siya. Kaya po, pagsabihan niyo siya na makonsensya siya, parang out of play. Yeah. Tsaka Attorney Bing, yung ating pagkakristyano, no? Katoliko rin ako, nagsisimba ako tuwing linggo.
Hindi ba it's founded on mercy, Love. compassion, Truth. charity, Oh. truth, forgiveness. Bakit yung May yung pang judgment. kung sino yung mayayaman sa ating mga Katoliko, Oh. bakit sila pa yung judgmental? Di lang No? yung bishop at saka pare. Oh, Yun bishop yung pa, nakakakilabot. Yan ba ang tinatawag dyan, yung demonyong Sino nag-aanyong ba yung dating anghel? pare na dating addict? Pangalan no? Father Flavi? Oo. Oo. Yun, grabe din yun. Mm. At sabi ko nga, Father, por favor, humingi ka ng dispensa sa Roma, tumakbo ka na lang kaya congressman. Oo, kasi mukhang... yun ang gusto mong venue sa iyong mga political expression, no? Tanungin mo kaya si BBM, Father Flavi, bakit hanggang ngayon walang drug lord na nakukulong, ha? Mm. Bakit? Oh. Exactly. Bakit? Barkada sila? Yun ang problema. Lumalabas pa ang drug lord. Yun ang problema sa inyo. Ginagamit nyo naman ang relihiyon para usigin ang kalaban nyo. Mother, Ito talaga ang problema sa organized religion. Na maraming babae na ayaw na ng organized religion dahil sa control. Mother, alam mo yung That's ano? another topic of feminism. Kaya Yeah. wag na yan dito dahil politika ang pinag-usapan Mother- natin. Sinasabi na natin kay Father Flavi. Father Flavi, you can call me anytime. You can, whatever, you try to enlighten me, okay? But you cannot convert me. Huh? Because Father Flavi, in the world, in the real world of politics and poverty, nakasalawal ka pa lang, mayor na ako. Kaya, pag inuusig niyo po ang mga nasa posisyon na hinalal ng mga tao, galing-galingan nyo naman. Para hindi naman po kami magsabi na kayo naman po din ang bias. I know you don't like to be told these things, but that's my opinion and that's true. Kaya lang, kasi pag nakaabito kayo, ang mga tao iniisip, uy, man of God, man of God, man of the church, is saying na ganito si Sarah, ganyan. Alam niyo, Father, ako talaga iniwala ako dyan eh. Kaya nagba-Bible study ako talaga ngayon. Alam mo ba dito, nagba-Bible study na ako ulit every Wednesday. Kasi ito, absent ng absent. Pero ako, present po ako lahat. Pero, Yeah. Commissioner... Kaya para bumait naman daw po ako ng konti. Commissioner Antayin Bing... mo ako, Father Flavi. Pag bumait na po ako, pwede na po tayo dito. Bitahin ko kayo. Commissioner Bing, Cassie, gusto ko lang ipasok ito. No? Oh, sige. A compassionate leader who understands the plight of the ordinary Filipino should have realized nung nagkaroon tayo ng krisis ng inflation, Fuel. lahat, no? I mean, ganyan yung problema na yan, na dapat agad-agad na gumawa ng solusyon ang pamahalaan kung ikaw ay compassionate. And why am I saying this? Nung tumaas ang presyo ng gasolina, at hindi naman natin kasalanan yan, yan ay dahil sa kay Trump at sa yung nangyayari nga sa Middle East. Nung tumaas, ang VAT, una may excise tax. Pangalawa, may VAT pa. May excise tax na 6%, meron pang VAT na 12%. Na ang nagbabayad yan, consumer, tayo. Di ba? Kung meron kang compassion, nung tumaas ang presyo ng diesel at gasolina, tumaas din yung collection mo ng VAT. Oo. Ngayon, yung tinaas ng collection mo ng VAT, wala naman yan Kasi sa 12% yan. source of revenues mo for the current 2026 budget. Tama po. So, pumaldo ka, dumoble-doble ang iyong collection ng buwis ng Correct. VAT, di ba? Pati excise tax. Tinatawag na windfall, no? Windfall profit 'yan ng gobyerno. Imbis na sasabihin mo ayuda, no? Mano bang babaan mo yung VAT habang merong krisis? Correct. 'Di ba? Kung yan si Digong ang presidente, Oo. 'di ba? Sigurado 'yun ang gagawin eh. Kasi 'yun automatic eh. Bakit mo sasabihin na targeted dapat ayuda na alam mo naman mga paborito lang ng mga congressman ang nakakatanggap ng ayuda. Matay na nga sa tingin. Bakit sasabihin mo targeted? Ilan lang ba ang may kotse? No? Yung may kotse, dalawang klase yan. Yung sobra yaman na tatlo, di ba si Garjola, 30 yata ang kotse, si Diskaya, di ba?
hindi ba Laki ng building ni Garjola para sa collection niya. hindi bali na yung ganong magkano lang ba tapo nun. Ang nakakaawa, yung middle class na Yun ang installment tinatax. pa yung kotse. Yun ang tinatax. Installment pa yung motorsiklo. Yun ang nagbabayad din ng tax eh. So kung ikaw Income tax. kung ikaw ramdam mo ang hirap ng tao, whether yan poorest of the poor all the way to the middle class, na yung middle class ang backbone of the economy. Paano bang bigyan mo naman ng konting palugit man lang o Kahit babaan mo? bisir lang, kahit O sa bisir kuryente, pwede mo rin babaan yung VAT, di ba? Habang may krisis lang. Ayaw nila. Ayaw nila. Kasi sila, they live in a different world. Yeah. Also, sinabi nga ng aming expert economist dito na si Ma'am Cora Guidote, ayaw talaga ni BBM Gang tanggalin ang VAT sa fuel at excise tax. Dahil Even if only for this year, dahil may inahabol. actually ito, may nahabol silang target ng collection para maigapasok nila sa unprogrammed funds. Allocations. At gagamitin na naman yun para sa paldo-paldo na naman. Yun ang naging source ng ghost flood control projects, yung kanilang unprogrammed funds. Which, Dr. Winnie Monson Herself, also said yeah. na dapat zero unprogrammed funds. Di ba? Pero alam mo naman, dahil naman sa grupo-grupo siguro, sumama doon si Dr. Winnie Monson doon sa nagraraming mga tita, mga mamita at mga tita, nagrally doon sa Senado na mag-resign na kayo. Yan, Actually, Mami, merong sinabi si Yusek Claire Castro sa isang press briefing. Ngayong bago ang lipad ni BBM going to Japan na lagi sumusunod sa due process si BBM at tiniyak na susunod sa batas kaugnay sa 2028 election. Sabi ni Yusek Castro, Mama Bing, si Senator Aimee ang tanungin kung totoo ang mga pahayag. Any comment po? Chair Tanungin Lito daw si Aimee. and Mama Bing, ano pa ba ang dapat na idahilan? Inamin na ni Minority Floor Leader Tito Soto, inamin na rin ni Senator Ping Lacson na totoong nangyari yung mga meeting na yon at totoong nagkaroon ng usapan tungkol sa term extension at tungkol sa regionalization ng Senado, dadagdagan ng mga numero ng senador. Di ba? At mabuti na rin na ito binulugar na, binuking ni Senator Aimee Marcos para mahihiya naman ng mga ito at huwag na sana ituloy. Exactly. Diba? Kaya At, mga kababayan, pasalamatan din natin si Senator Aimee. correct. Kasi yun nga, si Senator Aimee lang makakasabi na ikaw, BBM, bangag ka, nagkukokaine ka since 12 years old. At nung ako'y simugunda at sinawag ko siyang bangag, at cocaine addict siya, ay bakit daw hindi nila ako ihabla ng libel ni BBM? Sabi ko, di unahin mo, habla ang kapatid mo. Yeah. Hindi naman ako nagsabi. Kino-quote ko lang naman si Aimee Marcos kasi kung hindi po naman totoong bangag yang BBM president nyo, bakit ganito ang sitwasyon ng Pilipinas? Dahil yung kanya mga desisyon ay wala dito, wala doon. Tingnan mo naman to. Awayan mo si Premier ng China. Tapos gagapang ka doon para kumustahin mo na naman siya kasi baka magalit siya. O ngayon, bibili ka naman ng fuel sa China. Ikaw talaga, BBM. Ang hirap talaga pag ang commander-in-chief mo ganito. Mga kabayan, sinasabi ko sa inyo. Sinasabi niyo si BP Sara, hindi niya kaya yung ganyan. Kaya mo hindi ka ng babae, lalo na pag-abogada. Hindi ba? Sabihin lang yan, si Atty. Guanzon napaka-lakas naman ng, personalidad nito. Parang lalaki. Bakit? Masama po ba kung mas lalaki pa ako sa mga lalaki dyan? Na sinungaling, na magnanakaw? Yan! Sa totoo lang!